May isang lalaki na matagal na nagmamahal sa isang babae. Lagi siyang naroroon, lagi siyang sumasagot sa tawag. Lagi siyang handang tumulong kahit anong oras ng gabi. At alam mo kung ano ang nangyari? Naging best friend siya nito. Hindi dahil pangit siya, hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya nakita noon. Nawala ang excitement ng babae sa kanya bago pa man ito magsimula. At kung ikaw ngayon ay nakaramdam ng ganon, na parang nasa friend zone ka, o kaya naman matagal ka nang kasama ng isang babae pero parang unti-unting lumalamig, ang lahat, nandito ka sa tamang lugar. Kasi ngayon pag-uusapan natin ang 5 bagay na sinasabi ng Stoic philosophy na dapat mong gawin para hindi ka lang mahal ng babae, kundi sabikan niya sa bawat pagkakataon na naroon ka. Naniniwala ang karamihan sa atin na ang pagmamahal ay tungkol sa pagsisigurong palagi kang nandoon, na ang pagmahal ay katumbas ng pagiging laging available, na kapag mas maraming oras na ginugol mo sa isang babae, mas magiging espesyal ka sa kanya. Pero napansin mo na ba na madalas, ang lalaking pinaka-consistent, pinaka-maaasahan, at pinaka-mapagmahal ay hindi naman ang pinakasabikan? Nakakalungkot ito marinig. Pero totoo ito. Hindi tayo nasabik sa mga bagay na palagi nating hawak. Hindi tayo nasabik sa tubig hanggang sa mauhaw tayo. Hindi tayo nasabik sa araw hanggang sa dumating ang ulan. Ganon din ang puso ng tao. Kapag alam ng babae na palagi kang nandoon, palagi kang sasagot, palagi kang magpapatawad, nawala na ang excitement, nawala ang anticipation, at doon nagsisimula ang pagkaluma ng damdamin. Isipin mo ito. Nagtitipid ka ng buong taon para sa isang bagay. Nagtiis ka, naghintay ka, at pagdating ng araw na makuha mo na ito, mas masarap ang pakiramdam, hindi ba? Kumpara sa basta binigay na lang sa'yo ng libre. Iyon ang psychology ng pagnanasa. Iyon ang tinatawag ng mga Stoic na epektong kontrasto. Yang kahalagahan ng isang bagay ay nararamdaman ng mas malalim kapag may kahirap na pinagdaanan para makuha ito. Ngayon tanungin mo ang iyong sarili. Gaano kahirap kaya ng babae para makuha ang iyong atensyon? Kung ang sagot ay madali lang, yun ang problema mo. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit o mapaglaruan. Hindi ito tungkol sa pagluloko. Ito ay tungkol sa isang malalim na katotohanan na sinasabi ng mga pilosopo mula pa noong sinaunang panahon. Ang tao ay nagnanasa sa mga bagay na may halaga, at ang halaga ay nararamdaman sa pamamagitan ng kakulangan. Si Seneca mismo ay nagsabi, Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum. Lahat ng bagay ay sa iba, ang oras lang ang tunay na atin. At kung ibinibigay mo ang iyong oras ng walang kahirap, walang prinsipyo, walang direksyon, ibinibigay mo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka ng parang walang halaga ito. Una, maging isang lalaking may sariling mundo. Ang pinakanakakaengganyo sa isang tao, yang makakita ng isang taong buhay ang mundo kahit wala ka. Hindi yung lalaking umaasa sa iyo para maging masaya. Hindi yung lalaking wala nang gagawin kapag hindi ka available. Kundi yung lalaking, kahit hindi mo siya kinausap ng 3 araw, may ginagawa siya. May pinagtutuunan, may pinaglalaban. Si Marcus Aurelius, kahit emperor ng buong Roma, ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagmamatyag kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Nagsusulat siya, nag-aaral siya, nagtatrabaho siya sa sarili niya araw-araw. Ang lalaking may misyon sa buhay ay hindi kailangang humingi ng atensyon. Ang atensyon ay natural na pumupunta sa kanya. Kaya ang unang tanong mo sa sarili mo ay ito. Kung alisin mo ang babae sa iyong buhay ngayon, mayroon ka pa bang ibabalik? Kung wala, iyan ang dapat ayusin mo muna. Pangalawa, matuto kang huminto ng walang paliwanag. Isa sa mga pinaka-powerful na bagay na magagawa mo ay ang maging tahimik ng walang rason. Hindi paghihigante, hindi pagpaparamdam, kundi tunay na pagiging busy sa sarili mong buhay. Kapag sanay ang babae na lagi kang nagre-respond sa loob ng ilang segundo, at biglang hindi ka na ganoon, natural na mag-iisip siya, natural na magtatanong, natural na susuriin kung ano ang nagbago. Ito ang tinatawag ni Epictetus na control sa kung ano ang nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Hindi mo kailangang kontrolin ang babae. Kailangan mo lang kontrolin ang iyong sarili, ang iyong oras, ang iyong presensya, ang iyong enerhiya. Kapag pinipilit mong patunayan ng iyong sarili sa isang tao, lagi kang lulugmok. Pero kapag binaliktad mo iyon, kapag ikaw ang may hawak ng iyong sariling presensya, nagbabago ang dinamika. Pangatlo, huwag kailanman ipaliwanag ang iyong mga desisyon. May pagkakataon ka na bang sinabi mo sa isang babae kung saan ka pupunta? Kung sino ang kasama mo?
kung bakit hindi ka makakasama sa plano niya? At pagkatapos ay nagtaka ka kung bakit hindi ka niya iginagalang? Narito ang katotohanan. Ang paliwanag ay parang paumanhin. At ang laging nagpapaliwanag ay tila laging may kasalanan. Hindi ito kabastusan, ito ay pagiging may dignidad. Kapag tinanong ka kung bakit hindi ka available, busy ako ay sapat na sagot. Hindi mo kailangang i-justify ang iyong oras. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para mabuhay ang iyong buhay. Ang lalaking may mataas na halaga sa sarili ay hindi nagpapaliwanag ng kanyang mga aksyon sa bawat tao. At paradox man ito, pero mas gusto ng mga tao ang mga taong hindi nangangailangan ng kanilang pag-apruba. Pang-apat, ipakita ang init natin ngunit huwag maging desperado. Naisip mo na ba kung bakit ang init ng isang tao ay mas nararamdaman kapag bihirang ibinibigay? Kapag palagi kang malambing, palagi kang matamis, palagi kang makulit sa isang babae, nagiging normal ito. Nagiging inaasahan. At ang mga bagay na inaasahan ay hindi na nakakaengganyo. Pero kapag ikaw, nakaraniwang seryoso, nakaraniwang focused sa sarili mong bagay, ay biglang ngumiti ng tunay, biglang naging malambing, biglang nagpakita ng pagpapahalaga. Iyon ang nakakaputok ng puso. Itinuturo ng Stoicism ang konsepto ng amor fati, ang pagmamahal sa kung ano ang nangyayari. Hindi ang pagiging malamig sa iba, kundi ang pagiging tunay sa bawat sandali. Huwag mag-arte ng kalamigan para lang maging cool. Pero huwag din ilabas ang lahat ng nararamdaman mo sa lahat ng oras. Ang emosyon na bihirang makita ay may mas malalim na epekto kaysa sa emosyong palaging nakikita. Ikalima, palakihin ang iyong sarili, hindi para sa kanya kundi para sa iyo. Ito ang pinakamahalagang punto sa lahat. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para maakit at masabik ang isang babae ay maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi para patunayan ang anuman sa kanya, kundi dahil iyon ang dapat mong gawin bilang isang lalaki. Si Marcus Aurelius ay nagsulat sa kanyang mga pagninilay. Mag-concentrate ka sa kung ano ang nasa iyong kamay ngayon. Gawin mo itong husto. Iyon ang sapat. Kapag sineseryoso mo ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan, ang iyong kaalaman, ang iyong mga relasyon, lumalaki ang iyong mundo. At ang lalaking malaki ang mundo ay natural na kaakit-akit. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na matagumpay. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng pera o status. Ito ay tungkol sa tunay na paglago. Sa loob at labas. Kapag naramdaman ng isang babae na ikaw ay isang taong patuloy na lumalaki, patuloy na nagbabago para sa ikabubuti, patuloy na may direksyon, hindi niya may iwasan ang maging curious sa iyo. At ang curiosity ang simula ng lahat ng excitement. Kaya kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang isang bagay na dapat mong gawin, pagkatapos mapanood ang video na ito, mamuhunan ka sa sarili mo ngayon, ngayong araw na ito. Huwag hintayin na mahalin ka muna ng isang babae bago ka magsimulang magpahalaga sa iyong sarili. Huwag hintayin na mapansin ka bago ka magsimulang gumawa ng mga bagay na kapuri-puri. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng manipulation. Hindi ito nagtuturo ng pagloloko. Nagtuturo ito ng isang bagay na mas malalim at mas matibay. Ang maging isang lalaking may tunay na halaga, tunay na direksyon, at tunay na dignidad. At ang lalaking iyon, hindi na siya kailangang maghabol pa. Dahil ang mga tamang tao kasama na ang tamang babae ay natural na maakit sa kanya. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, i-like mo ito at i-subscribe para hindi ka mapalampas ng mga susunod pang content. At kung may kaibigan kang lalaki na kailangan marinig ito, i-share mo ito sa kanya. Minsan, ang isang video lang ang nagbabago ng pananaw ng isang tao. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood.